Pag nagkasakit ka guys, wala kang magawa kundi magtrabaho ka. Noong isang araw gusto ko na magpahinga, ayaw kong magtrabaho pero wala kang magagawa. Namagayon dito ko kasi may tonsillitis ako hanggat nagkanana yun. Hindi pa rin ako pinapapahinga ng amo ko. Trabaho pa rin, umiiyak na lang din ako. Tapos may mga times na alam mo yung pag nag-grocery sila, apakadami mong i-arrange sa ref. Tapos kasabay nung nagluto ka pa, ang daming hugasin kasi pag nagluto sila, ang dami talagang hugasin guys. So ang ginawa ko, umupo na lang ako doon sa gitna ng mga binili lang kasi napakadami at umiyak na lang ako. Sabi ko, Mama, pagod na talaga ako dito. Gusto ko nang matapos yung kontrata ko, ipag-pray niyo ako lagi na may malakas akong pangangatawan hanggang sa makatapos ako ng kontrata. Yung mga bagay na yan guys, it's very normal. Pero, hindi mo kayang i-control kasi nga mag-isa lang ako doon, may kasama ka pero parang wala ka namang kasama. Bihira lang kasi pumunta yung Pilipina doon na may attitude din. Tapos sabi ni Mama, kaya mo yan na. Sabayan pa ng, alam mo yung may matanggap kang bad news doon sa Pilipinas. Hindi madali guys. Minsan isang araw gusto ko ng kasi sabi ko, pagod na ako dito. Tapos, kasi ang nangyari guys, yung kapatid ko kasi pinag-aral ko. Tapos, nakapagtapos na ng college. Tapos, akala ko, tutulungan niya ako na magkabahay kami, magkalupa. Tapos, mabubuntis lang pala siya after ng kanyang graduation. Although it's a blessing, pero hindi ko akalain. Gusto ko talagang kasi nasa tuktok ako ng building ng amo ko kasi nasa 4th floor ako. Sabi ko, Lord, kung hindi kita nakilala sa buhay ko, matagal ko nang ginawa to. Kasi alam mo yung pagod, hinihirap mo doon, hindi basta-basta guys. Yung 2 taon mong tiisin ng ugali ng amo mo, yung pagod ng trabaho mo, tapos yun lang ang matatanggap mo magkatapos mong pag-aralin. Tapos ganyan lang ang gagawin sa'yo. Sino ba namang hindi na ate, na breadwinner, ang hindi malulungkot sa ganyan? Kaya pinapasa Diyos ko na lang ang lahat. Sabi ko, Lord, may purpose kung bakit nangyari to. Hindi mo rin ako bibigyan ng trial sa buhay ko kung hindi ko to kakayanin. Magandang araw mga kabistak, it's me again, ang inyong auntie na bistak na nandito sa Middle East country. So alam kong maraming naghihintay sa next part or part 6 ng kwento ng buhay ko sa Kuwait. So una-unang sa lahat, maraming salamat guys no, sa pagsubaybay, pag-comment. I'm sorry kung hindi na ko kayo ma-replyan lahat-lahat kasi sa sobrang dami no, ng mga nagko-comment at samot-saring mga situation at mga karanasan ang mga nababasa ko doon na mas malala sa akin. So ang akin lang is kung nasaan man kayo ngayon ay tatagan yung sarili nyo, gawin nyo kung ano yung tama, mag-pray kayo kay God, very important no, na i-entrust nyo yung kung ano yung sitwasyon nyo. Wag kayong basta gumagawa ng mga steps o mga bagay na hindi mabuti ang result. Pero hindi nyo naman kasi malalaman kung okay bang result or hindi kung hindi nyo gagawin talaga. So better before anything else na gawin nyo, mag-pray kayo kay God. Talagang sigal lang ang ating armor dito sa ating paglalakbay sa abroad. So, ito na nga guys, diba, sa part 5 na pinag-usapan natin is, umuwi ako sa agency again. So, again, nagalit sila sa akin. Kasi nga, namimili daw ako ng trabaho, bini-waste ko lang daw yung time, tsaka yung mga papers na ganyan-ganyan, which is hindi ko maintindihan. Kasi, ang akin dito is, kung magtatrabaho man ako, dapat yung kaya mo, panindigan hanggang 2 taon. Hindi biro guys ang magtrabaho ng 2 taon sa mga amo na ganito. Okay? Lalo't lalo na kung bata ang binabantayan mo. So sa akin, hindi ako expert sa pag-alaga ng bata kasi nga wala pa akong anak. So single si auntie pero may fiancé na ako. So hindi ako expert sa ganyan at ayokong mag-take responsibility kasi kung anong mangyayari sa bata, ganun din ang mangyayari sa'yo. Tsaka it's very risky. No? It's very risky para sa akin. Gusto ko lang maglinis, magluto, mag-assist, basta wag lang ang bata. So, yun na nga, bumalik na naman tayo doon, naglilinis na naman tayo ng kwarto ng sekretary, naglalaban, nagluluto. Sa pagkain guys, wala tayong magagawa, indomie, itlog, kanin, kubos. Yun ang mga kinakain namin. Kasi nga guys, balik tayo, yun na lang makayang ibigay ng agency, which is, naintindihan ko naman, wala tayong magagawa dyan. So, ang focus ko na lang is makahanap talaga ng amo. Tapos may mga part na hindi ko na lang talaga sasabihin, no? Kasi may mga masiselan, hindi siya masiselan, pero hindi dapat gawin ng isang kadama. Pero pinapagawa nila, which is hindi maganda. Basta ipag-pray ko na lang na sana maliwanagan sila. Sana ilagay nila yung sarili nila sa sarili nating sitwasyon. Kung kaya nilang gawin na okay sa kanila. Kasi sa akin hindi okay guys eh. Basta tabi ko na lang talaga yun. So yun na nga guys, bumalik ako sa agency. Nagtagal na naman ako ng siguro mga 1 linggo. So guys, wala naman tayong cellphone. So 3 to 4 months wala tayong cellphone. Nakikihiram naman ako sa aking kasama. Kasi yung agency na yun, pinapahiram din naman sa amin yung cellphone. Tapos kinukuha naman after 1 hour. So, at least meron kang communication pa rin. Pero kinukuha talaga nila. Hindi ko alam kung bakit talaga ganyan kinukuha ang cellphone. Which is very important for any emergency. So, gumawa si auntie ng paraan. Walang hiram ako ng cellphone. Nakausap ko or nag-iwan ako ng mensahe sa Facebook Messenger kay Ate Mildred. So, si Ate Mildred at may iba kong kasamahan na nandun din sa lugar na yun. Nakontak ko siya. Baka kako, meron siyang kakilala na kaibigan ng amo niya na naghahanap ng katulong. So, napakabait ng Panginoon. Napakaswerte ko din. Kahit ano man ang nangyari doon sa akin, nakahanap din ako ng amo. So, ito na nga, nakausap na yung tiyahin ng amo niya. Kasi,
nasa iisang bahay sila. So ang amo ko ay napakalaking may-ari ng isang bahay. First floor, second floor sa kanila, tapos yung third floor pinaparentahan niya, 3 kwarto doon. Tapos sa fourth floor yung bodega niya at yung kwarto ko magkalikod. So nakiusap ako kay Ate Mildred. Buti naman, jackpot pa rin yun guys, kasi nakahanap ako ng amo na kahit hindi man perfect, na mabait, lahat hindi kagaya ng mga kapatid niya, at least may amo ako na ipagpapatuloy ko yung dream ko at makatapos ng kontrata. Kahit hindi ko pa alam kung anong yung ugali niya, basta nag-risk ako na magtrabaho at tapusin yung kontrata ko. So ang nangyari guys is, matapos na pakiusapan yun ni Ate Mildred, yung tsahin ng amo niya, nag-decide sila na kunin ako. So pumunta yung babae doon, si madam sa agency, kinuha na niya ako. So doon ako pumayag talaga na, kasi walang bata guys, mga anak niya 3, malalaki na, college na sila. So pumayag ako. So pagdating ko doon, syempre kinakabahan ka nung pagdating ko, ang laki ng bahay, 4 na palapag, ang laki, isang malaking sala at isang maliit, may malaking swimming pool. Sabi ko, Lord, kaya ko ba to? Pero okay na kasi walang bata eh. Linis lang talaga guys, mapapagod ka. Kasi mag-isa lang ako sa malaking bahay. Linis, laba, luto, plancha, utos, lahat na guys. Pero tinitiis ko. Kasi may pangarap ako eh. Kailangan ko itong matapos. Nandito ako para hindi sumuko. Nandito ako para tapusin kung ano yung sinimulan ko. So dapat sa ating mga OFW, dapat maging malakas. I know it's risky, but hindi nyo malalaman kung hindi nyo itry. Pero ang pinaka number 1 sa lahat is yung tumawag tayo at humingi ng guidance kay God. So yun na nga guys, pumunta na ako sa bahay ng aking amo. Pagdating ko doon, nakilala ko yung isang Indian na papalitan ko. May sinabi sa akin na medyo naintindihan ko na hindi daw mabait, puro utos, malaki, puro sigaw, dan ganyan. So ako naman, medyo natakot ako. Kasi nga pagdating ko doon, diretso trabaho agad. Kasi trabaho yung hinahanapin eh. Naninis ako sa buong kusina. Next naman, in-introduce ako sa kanyang pamilya, yung mga area na mga nilinisan ko. Tapos pinapakit na ako, na ganyan. Guys, sobrang laki ng bahay. Biruin yung 3 palapag. Siguro mga 4 na kwarto sa taas, isang maliit na sala sa taas, 3 banyo, tapos sa baba, 2 banyo, may isang kwarto, may malaking sala, may swimming pool, tapos glass door. Tsaka glass window yung nasa baba guys, up and down. Tapos ang paglilinis yun, kukuha ko ng mahabang stick at ilalagay yung pamunas doon. Yun ang ginagawa ko once a week. Tapos hindi pa yan guys, nagka-car wash pa ako guys. Ang pinakasaklap sa lahat is yung Ramadan talaga. Mag-isa lang ako nung first year ko. Huy, sa akin lahat. So, nung nakita ko na sa Ate Mildred, nakita na amo ko na nahag ako, tuwang-tuwa ako, napaiyak ako sa tuwa kasi safety na ako dito, Lord. Thank you so much kasi nandyan sa Ate Mildred, ginawa yung isang instrumento para magkaroon ako ng amo ulit for the 3rd time na amo ko. At kahit na ganito yung sitwasyon ko, mag-isa ako, at least walang bata. So wala pa rin akong cellphone nun guys, hanggang dumating ang 1.5 month. Before ng 1.5 month ko sa amo ko, dumiskarte na naman si auntie para maka-message sa mga pamilya ko. So si Ate Mildred is nasa 3rd floor lang siya nung lagi ko siyang nadadaanan pag bumabal. Minsan, nag-iiwan ako ng sulat, nag-iiwanan kami ng sulat kasi nga wala akong cellphone guys. Iniiwan ko doon sa may karton tapos kinukuha niya. Nanghiram ako ng cellphone once a week sa kanya hanggat dumating ang araw na nakabili na ako ng phone at nagsabi ako sa amo ko. At yung wala kang phone, sobrang alam mo yun, parang ayaw mo i-continue kasi wala kang aliwan. Yung, anong nga ba guys ba? Hindi talaga madali mag-abroad. As in, kung wala kang makakausap, para kang mababaliw doon, dapat marunong ka talagang dumiskarte. Paano ka magkaroon ng phone, paano mo pakiusapan yung amo mo, ganyan. Huy, syuhada. Very, very hard. Pero sa awa ng Panginoon, nandyan siya. So, 1.5 month, nakisuya ako at nakiusap sa amo ko na bumili ng cellphone. Binilhan naman ako at nakakonect yung SIM card, yung Emirates ID sa amo ko. So, may isang bagay na ginawa ko na hindi dapat ninyong gawin. At sana ay maging aral to sa lahat ng mga kababayan natin. So unang-una is bawal magpicture tayo ng kanilang bahay at ipopost na din sa Facebook. That is very big no na hindi nyo pwedeng gagawin. Kasi yung amo ko guys, isang abogado. Pwede niyang gawin kahit anong gusto niyang gawin sa akin. No? Ang nangyari kasi guys, ito, nagbakasyon yung mga amo ko nung time na yun. So ako lang mag-isa natira sa bahay, tapos yung amo natin nila din yung nagmamasid sa akin, nag-o-observe, nagbabantay rin sa bahay na yun. Kasi nga, ako lang mag-isa, wala yung mga amo ko. So ang nangyari guys, nagpipicture-picture si ante sa bahay ng amo ko. Sa sala, naka-short, naka-dress pa, nang maikli. Hindi naman ganyan kalaswa talaga guys, pero learn, let's know kung ano yung policy at bawal sa lugar na yun bago tayo pumasok sa lugar na yun. Kasi guys, pwede nating pinsala, pwede nating ikakulong, pwede nating masira ang buhay natin at bumalik sa Pilipinas ng walang napapala. So ito na nga guys, pinost ko yung picture na yun doon sa Facebook ko. At unfortunately, nakita yun ng anak ng amo ko. Kasi nga, basta may contact ka, makikita yun naman sa Facebook eh. Ang ganun. Tapos ang nangyari guys, nakita ng amo kong lalaki. Pinakita niya sa mama niya. Galit na galit yung amo ko. Sinisigawan niya, ako, pumunta ka dito. Buisit ka, babay ka. Lahat ng masamang salita is binuga niya sa akin. Tapos umiyak na lang ako. Sabi ko, Lord, mapapauwi na ba na to ako? Makukulong ba ako nito? Yung iyak ko, grabe, sobra. Tapos in-advise ako ng isang Pilipina doon na sis lady niya na, maghihi ka lang ng sorry, ganyan gawin mo. So, ang ginawa niya, hindi ko maalala kung lumuhod ba ako. Basta ang naalala ko, hinag ko siya na kahit kasalanan ko. Sabi ko, madam, I'm very sorry. Hindi ko alam yung ginawa ko. Sana mapatawad niyo pa ako. Ganyan, hindi ko na uulitin. Lahat. So, lahat ng nangyari noon is nagsilbing aral ko talaga. So, hindi na ako nagpo-post, naging maingat na ako sa lahat. Ang kaganda lang sa bahay na yun guys is walang camera. So, lahat, pwede kang magtago, basta wag ka lang makita talaga nila. Ang kagandahan lang no, sa isang Pilipino,
or siguro pag matagal ka na, alam mo na yung apak ng paa nila, alam mo na yung kilos nila, alam mo na yung pabango nila, na nandyan man sila or wala, or nasaan man sila. Yan yung pinaka best way na ano ko, na ang tawag dito, na-achieve ko sa buhay ko para alam mo yung kung anong gagawin mo pag nandyan sila, or kung ganyan, nagpahinga ka man, tapos bigla silang dumating, ganyan. So, yun na nga guys, napakalaking bahay, halos akin lahat. Pagkatapos nangyari nun, pinatawad na ako ng amo ko, kinuha ko ulit yung loob niya, naging mabait, at as in, ginawa ko lahat ng best ko para makuha ko yung loob niya ulit. Tapos, yun nga, lagi kang napapagalitan for your first year kasi nga, ano ka pa nagtitrain ka pa, kinikilala mo pa sila, nagtatry ka pang imamanage yung oras mo sa trabaho mo. Tapos guys, ang napakahirap lang is yung amo ko is abogado, no? So, para siyang teenager na lahat, pinakaumaga, gusto niyang timplahan ng kape, ganyan, lahat ipaprepare sa'yo. Parang estudyante na dapat, mayaya ba? Ganyan siya, kasi gusto niya may masulit yung serbisyo ko sa pinapasahod niya sa akin is. At wala tayong magagawa dyan. Ikaw naman napagod, nakakapagpahinga naman ako guys pag may time, lalo na pag wala yung amo kong babae. Yung amo kong lalaki, wala kasing pakialam. Basta tapos ka na sa trabaho mo, tapos mo na siyang sundin yung utos niya, tapos umakyat ka na sa baba. Pag nandyan naman yung amo kong babae, araw-araw, so late na si auntie makakatulog like 2 or 1, ganyan. Kasi nga, bago yan matulog, pinapautos pa niya sa akin kung ano yung ipapaluto niya sa akin. Lahat guys, sweets, lahat, tinuturuan niya talaga ako. So, eto na nga, nangyari na yung first day of Ramadan ko doon, which is very bad. Kasi, nandoon yung lahat ng first time mo magluto, ng ganyan-ganyan, at dumating sa point na galit na naman siya sa akin, kasi nasira yung isang pagkain na gustong-gusto ng anak niya, ano daw ipapakain sa kanya, malapit ng mag-adan, ganyan ba? So, ang ginawa ni auntie guys, alam mo yung napapagalitan ka na, tapos, panay sabi, wakray, malis ka dyan, ganyan-ganyan, parang ayaw niyang makasama ka dyan ba? So, ang ginawa ko guys is umakyat na lang ako sa baba, sa taas, dun sa kwarto ko. Umiyak ako ng umiyak, hanggat sa matapos silang kumain, hanggat sa kukunin ko na ulit yung mga plato, hugasan ko naman. Alam nyo, ang Ramadan napakahirap, lalo na pag mag-isa ka lang. Alam nyo kung gano'ng kakalat at kadami ng hugasin, mula sa pagluluto hanggang sa pagkain nila. Kasi guys, ang laki ng mesa, ang haba, tapos lahat, mula sa main menu hanggang sa sweet nila, hanggang kung ano dyan, sa'yo lahat. No, ako parang halos ako na rin ang nagluto lahat kasi yung amo ko utos lang ng utos, ganyan-ganyan. So, pagod na pagod si auntie pag Ramadan. Tapos, after ng Ramadan guys, ang binibigay 1KD lang. So, nakakawalang gana. Sabi ko, Lord, tapusin ko na talaga yung kontrata ko. Aalis na ako dito. So, yun nga. Pag-iyak ni auntie, hilamos, punas ng muka, at tayo ulit, trabaho ulit. Ganyan guys. Hindi talagang madali ang pagiging kadama, sinasabi ko sa inyo. Hindi sa huwag kayong pumunta dito, pero siguraduhin nyo na pag pumunta kayo dito, buo ang loob nyo, malakas ang loob nyo, madiskarte kayo, at ihanda nyo ang sarili nyo sa mga bagay na mangyayari sa inyo. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-pray, manghingi ng guidance kay God, kasi siya lang ang tutulong sa atin doon. Kasi guys, yung mga Pilipina doon, hindi lahat mabait, lalo pa kanilang ibabagsak, katulad na nangyari sa akin. So guys, the next year will come, magsisimula na naman ng bagong January, at magsisimula naman ng Ramadan. Bago mag-Ramadan the next year is tuwang-tuwa ang amo ko kasi nga, na-develop or na-achieve ko na yung mga gusto niyang mangyari sa kanyang bahay, parte na pinaka-importante sa pagluluto. Sa service, marami kang pagkakamali. Kasi marami kang ginagawa, tapos uutusan ka pa niya sa kanyang negosyo. So parang napaka-ano, lalo na yung pagtimpla-timpla ng kape. Oh my God, paglaba, ang lalaki ng yung carpet talaga. Yung carpet ang pinakamatindi. Tapos yung sitara, yung ano nila, kurtina. Kasi ikaw maglalaba, paplansyahin mo pa yung carpet. I-roll mo, iakyat ko sa taas, lalabhan ko, tapos ibaba ko naman. Ang bigat-bigat ng carpet guys, sa totoo lang. Tinitiis ko na lang yun kasi nga, ako lang mag-isa, pwede kong gawin lahat, walang mag-uutos sa akin, wala kang makasama na intindihin pa, ako lang sa sarili ko at nagmamanage ng oras. Pagdating naman sa pagkain guys, hindi naman nilalak ng mga amo ko yung pagkain nila. Mapagbigay sila in the first 3 months ko, lahat binibigay nila, pero after that, nagbago sila. Ganyan, halos lahat ng mga amo. Pag nagkasakit ka guys, wala kang magagawa kundi magtrabaho ka. Noong isang araw gusto ko na magpahinga, ayaw kong magtrabaho, pero wala kang magagawa. Namagayon dito ko kasi may tonsillitis ako hanggat nagkanana yun. Hindi pa rin ako pinapapahinga ng amo ko. Trabaho pa rin, umiiyak na lang din ako. Tapos may mga times na alam mo yung pag nag-grocery sila, apakadami mong i-arrange sa ref. Tapos kasabay nung nagluto ka pa, ang daming hugasin kasi pag nagluto sila, ang dami talagang hugasin guys. So ang ginawa ko, umupo na lang ako doon sa gitna ng mga binili nila kasi napakadami at umiyak na lang ako. Sabi ko, Mama, pagod na talaga ako dito. Gusto ko nang matapos yung kontrata ko, ipag-pray niyo ako lagi na may malakas akong pangangatawan hanggang sa makatapos ako ng kontrata. Yung mga bagay na yun guys, it's very normal. Pero, hindi mo kayang i-control kasi nga mag-isa lang ako doon, may kasama ka pero parang wala ka namang kasama. Bihira lang kasi pumunta yung Pilipina doon na may attitude din. Tapos sabi ni Mama, kaya mo yan na. Sabayan pa ng, alam mo yung may matanggap kang bad news doon sa Pilipinas. Hindi madali guys. Minsan isang araw gusto ko nang magpakamatay. Kasi sabi ko, pagod na ako dito. Tapos, kasi ang nangyari guys, yung kapatid ko kasi pinag-aral ko. Tapos, nakapagtapos na ng college. Tapos, akala ko, tutulungan niya ako na magkabahay kami, magkalupa. Tapos, mabubuntis lang pala siya after ng kanyang graduation. Although it's a blessing, pero hindi ko akalain. Gusto ko talagang magpakamatay nun guys. Kasi nasa tuktok ako ng building, ng amo ko. Kasi nasa 4th floor ako. Sabi ko, Lord, kung hindi kita nakilala sa buhay ko,
Matagal ko nang ginawa to. Kasi alam mo yung pagod, hinihirap mo doon, hindi basta-basta guys. Yung 2 taon mong tiisin ng ugali ng amo mo, yung pagod ng trabaho mo, tapos yun lang ang matatanggap mo, magkatapos mong pag-aralin. Tapos ganyan lang ang gagawin sa'yo. Sino ba namang hindi, na ate, na breadwinner, ang hindi malulungkot sa ganyan? Kaya pinapasa Diyos ko na lang ang lahat. Sabi ko, Lord, may purpose kung bakit nangyari ito. Hindi mo rin ako bibigyan ng trial sa buhay ko kung hindi ko to kakayanin. Kaya isa din yun sa trials at taong nito, finiface ko na problema noon guys. Tapos noon, pinagpray ko na lang kay God. Basta iniisip ko lagi akong pagkatapos ng trabaho ko, nakikita ko yung road doon na may mga sakyan, may mga lights na dumadaan. Sabi ko, Lord, makakatapusin ako sa kontrata nito. So guys, pasensya na, iyak na naman si auntie, no? Ipagpapatuloy ko naman yung kwento ko guys, kasi 20 minutes mataas-taas na to guys, no? Yung kwento ko kung ano yung nangyari after sa sitwasyon na ito. So again, maraming salamat sa pagsubaybay sa akin, sa mga comment, nag-follow, nag-like, nag-share ng mga video ko. Maraming salamat sa inyo. And I'm praying kung saan man kayo mga kababayan na nasa hindi magandang sitwasyon, mag-pray lang din tayo kay God. Si God lang din ang tutulong sa atin. Wag gumagawa ng basta-bastang desisyon kung walang guidance ni God. Okay? So maraming salamat at God bless po sa ating lahat. See you po sa next video natin.